Nagsarapan. Teka. Tikman natin. Nagkimasan. Wow. Wow, legs. Oh, legs. Wow, legs. Ay, kilatisin natin mga kalakay. Oh, yan oh. Yung texture nito mga kalakay, katamtaman lang, parang texture ng McDo. So, ayan. Oh, chicken butt. Oh, yung wings. Ayan. Oh, ito laman. Okay, gandahan natin ng pag-display. Alright. Ito naman yung pagkot ni Kabakat. Alright. May bibili, boss. Ay, may bibili. Ay, sorry. Nagpili kan, sir. 35. Kaya mo tiso, sir? Yan, gravy. Gravy. Alright. Ang busog natin, first customer, mga kalakay. Sana ay swertein tayo ngayon. Kaya, good morning, kapakad. Kami ang nagtinda ngayon, mga kalakay. Kasi nag-day-off yung ating kasama dito. Diretso kasi ano. Diretso kasi, isang buwan na hindi nag-day-off, kaya pinag-day-off ko na kasi para maka-relax. Sipag kasi, sobrang sipag. Maka-relax naman. Alam nyo, pagka yung mga tauhan namin, kasi karamihan sa kanila, ayaw mag-day-off. Gusto nila dire-diretso. Pero mo naman, ang isang araw nila ngayon, 500. Sa babae, yung lalaki naman, 530. Kaya nasasayangan sila kung nag-absent sila kasi nga, tinaas natin yung sahod. Alam nyo naman, napakamahal ng mga bilihin ngayon. Siyempre, naiintindihan natin yan. Yung mga sahod nila, kulang pa yan para sa kanilang pamilya, kaya dinagdagan natin. Ang minimum nga pala dito, mga kalakay, 430 ang minimum dito sa probinsya kasi ito iba naman kasi ang sahod sa Metro Manila kasi mas mataas doon. Pero dito probinsya 430 sa ngayon, mga kalakay. Kaya imbis na 430, Sali ka sa kumpanya, alam mo. hindi pa naman tayo obligado na isunod sa mga labor code kagaya ng minimum wage. Ang minimum wage dito 430, mga kalakay, pero ginawa nating 500. At oo, kung nagtaas, naawa ko sa mga empleyado, mga kalakay, kasi mga tao natin yan mga tao natin yan, kaya nagbibigay tayo ng pribilehyo sa kanila. Yan, lalo na yung mga kasama natin sa bahay, kasi meron tayong empleyado na stay in, libre yung kanilang kwarto. Tag-isa sila ng kwarto tapos libre pa ng kuryente, tubig, alam nyo inumin na mineral, libre.
Mga condiments, pag nagluluto sila, libre. Hindi lang libre yung pagkain nila. Sila, naman sila kumakain doon. oo, sila na mismo ang magluluto ng kanilang pagkain. Pero yung panluto nila na gas, kahit mahal ang gas, binibigay natin libre, mga kalakay, libre. Pati mga mantika, magprito sila. Halimbawa, magprito sila ng manok. Bibili sila sa atin. Akala ko libre pa rin. Hindi na libre yung manok kasi siyempre binibili natin yan na. Kung ano yung bili natin sa supplier natin ng manok, yun din ang presyo na ibibigay ko sa kanila. Halimbawa 160. Empleyado mo sila. Ang kuha ko sa supplier ko, 160 din ang bigay ko sa kanila. Kasi pang ulam lang naman nila. Pero alam nyo ba, ang presyo ngayon ng manok, 220 siguro sa palengke, 230. Pero bibilhin nila sa atin 160. O di ba, nakakatulong tayo sa kanila. Yan, ano pang libre? Libre yung oh. transportation. Transportation kasi mayroon silang sariling tricycle. Yung service nila, yung kulong-kulong, sa kanila na yon na pang service. Yan, kung saan yung location nila sa ibang bayan. Karamihan kasi kada bayan ang pwesto namin eh. Kaya binibigay namin yung tricycle o kulong-kulong, ipinagkakatiwala namin mga kalakay. Kaya lang kung may damage, halimbawa na disgrasya sila, sila ang mananagot doon. Halimbawa nahuli sila kung may violation sila, sila ang magbabayad no. Hindi ako, siyempre. Sila yung nagmamaniho, silang may hawak ng manibela eh. Minsan kung nadidisgrasya sila, siyempre sino bang amo na hindi tutulong, siyempre tutulungan natin sila. Minsan nga may nadisgrasya tayong kasama, patay, siyempre hanggang sa paglibing sa kanya, ginastusan natin hanggang sa tinulungan natin yung pamilya, lahat binigay natin mga kalakay. Nakagasto nga tayo ng mahigit 100k yung isang tao natin na namatay noon, na disgrasya. Nasa duty siya papunta pa lang siya sa kanyang pwesto, magtitinda mga 6:30 to 7. Siyempre cargo natin, kaya ayun, ginastusan natin. Yung mga empleyado kasi binibigyan natin ng pribileyo mga kalakay. Bagaman hindi pa tayo obligado, dahil ang obligado na magbigay ng mga benefits ng mga empleyado na kumpleto yung 10 tao mahigit, yun lang parang kumpanya na yon. Wala pa tayong 10 tao, 4 pa lang, 4-5 o minsan 6 nawala kasi yung dalawa nating empleyado tinanggal natin yung isa at yung isa naman ay umuwi sa kanilang probinsya. Kaya ngayon 4-5 ang empleyado natin ngayon mga kalakay. So yan po yung ating may share ngayon. Kahit mahal lang mga bilihin ngayon, krisis pa rin, ay tuloy-tuloy pa rin mga kalakay. At mahalin din natin yung mga empleyado natin para mahalin din tayo. Sana. Kasi pati ba kasi ang klase at attitude ng mga empleyado. May mga empleyado na mapagkakatiwalaan, meron ding hindi. Kaya nga kung minsan nagtatanggal tayo Kaya nasa atin ng mga boss kung ano yung nakikita natin sa kanila, kung kaya nating turuan, kung pwede pa nating turuan at makikita natin na maging masunurin sila at masipag, ipagtsagaan natin. Pero kung hindi na at nakakagawa na ng mga labag ng ikasisira ng negosyo, tinatanggal natin mga kalakay. So hanggang dyan muna yung ating may share.
sana nagkaroon kayo ng idea mga kalakay. So, salamat sa inyong panonood.